Little President. Una, siya nga ba ay nag-resign o tinanggal sa kanyang posisyon? Apo Lucas, Secretary Bersamin, sir, magandang umaga na imbag nga malam, Apo. Nimbaga malim, Apo Deo. Yes, sir. Ayan. Teya ba ang kasama? Yes, sir. Si Teya. Good afternoon. Ayan, Teya Corpus ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayan. Anyway, ng matatapang. Apo. Anyway, Apo Secretary Lucas Bersamin, ano ba talaga, Apo? Ayan, kayo po ba ay nag-resign o tinanggal sa inyong posisyon bilang Executive Secretary? Hindi ako nag-resign kasi hindi ko naman alam, but nung umaga ng late morning of Lunes, may tumawag sa akin at sinabihan ako na umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary. So sabi ko wala akong problema dyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinapile na sulat dyan. Okay. Now, I first communicated to the President. Sinabi ko na I have no problem with exiting the cabinet. So, ang sulat na sinasabi nila na in-accept your resignation ko out of delicadeza daw, in-announce nila ng alas 2 yata ng hapon ng Lunes. Wala naman akong binibigay na sulat eh. Okay? Now, I just want to make that clear kasi lilinawin ko, although maganda kung pakinggan yung out of delicadeza, hindi ko naman pwedeng sabihin ko na totoo yan dahil wala naman akong sinabing ganyan. Okay? Now, material kasi yan, Deo, sa pagpapaliwanag ko. Opo. Kung alisin mo ako. Presidential prerogative yan because I serve at the pleasure of the President. Now, when was my letter to the President at all was made? I signed that letter mga late afternoon na of kahapon, yung November 18. Pero na-announce na nila noon na wala na ako, naka-resign na ako, may kapalit na ako the day before. So, okay lang. Wala naman akong issue dyan eh. Hindi naman ako nagtatampo, nagagalit o ano. So, pinail ko, yung sulat ko, iniwan ko sa staff ko, sila na lang nagdala doon sa Office of the Appointment Secretary. Lumalabas na yata ngayon sa media eh, kung ano yung sulat na yan. Nakalagay doon na nire-respeto ko yung presidential prerogative. I am submitting myself to that prerogative. Tapos, sinabi ko doon na I will enable the smooth transition of the functions and responsibilities of my office. Ganun. Wala naman masamang, hindi ako nag-resign. Yun lang. So ano po ang tema ng letter na pinirmahan yung isinumite kay Presidente, Apo Secretary, sir? Ang tema lang is I observe you, tapos meron akong naka 3 years na kasi ako dun eh. Tapos sinabi ko, I submit myself to the presidential prerogative. Alam mo na, yung aalisin ka. Now, whether you call that removal, ouster, or firing, I don't know. It's up to all of you who will read yung situation. How to characterize yung separation ko from the service of the government. That's all. What is important to me is itama ninyo yung hindi niyo man ako tinawagan or kinonsulta. Tapos malalaman ko na lang may kapalit na ako. Tama lang. Okay lang. Tsaka di ba masyadong pambabastos naman sa isang dating Chief Justice, ayan, kinuha sa gobyerno? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Opo. Anya apo na pagsalitaan nyo kay ni Presidente, ano na pag-usapan nyo nung ikaw ay tumawag sa kanya? Hindi ko pwedeng i-share sa iyo. Meron akong ginagalang na functional confidentiality. Because as of that time na nag-usap kami, 6 o'clock of Lunes of November 17 sa bahay, I can just confirm that
na nag-usap kami face to face, and very genial naman yung aming pag-uusap. In fact, I told him that I felt so relieved na ganun na nga, nawala na ako sa OES. So beyond that, I will not give any further explanations because I am bound by my obligation to the office of the President as my office, na respetuhin ko yung communications namin dalawa. Because technically speaking, kahit na napalitan na ako, in-announce na, kahit na hindi ako nag-resign, on that day, I was still acting on holdover. Hindi wala pang si Recto. Recto is to be sworn in only today. Aywan ko kung natuloy. Pardon my curiosity po, Sir Lucas. Yes po. Sa palagay ninyo, meron bang lumakad ng inyong pagkakatanggal bilang ES? Ay, hindi ko lang alam yan because wala akong idea. Basta na lang may natanggap akong tumawag na hindi pa sa tiga Malacanang. Pero hindi ko din isasabihin yung pangalan niya dahil malapit kong kaibigan yun. Sinabi lang na you are out, you have to go. Okay. I know na yung kanyang message naman was authentic, galing sa pinakamataas na kanya kasi kilala naman siya na connected kay Presidente rin sa First Family. So I believed him and immediately I communicated to the President that I have no problem. Apo, hindi ba sinita si Apo Presidente na anyamotin na barok, Apo Presidente, impadaan mo pa sa iba, di pa ikaw nagsabi na ako ay sukatamon, papalitan. Hindi ako ganun. Kilala mo naman ako. Magalang ako na tao, marespeto at hindi ako nag-confrontational. Nature ko kasi, kung pribiliyo ng Presidente yan, respetuhin ko. Hindi na ako nagsasabi na kortesya. Okay na, palalampasin ko lahat yan. Kung may konting problema man dyan. Hindi ko gagawin na issue yan. Bayamon. Bayamlatan. Bayako na. Pero matagal kayo nag-usap, Apo, ng Pangulong Bonget? Siguro kalahating oras lang. Wow, tagal Between two intelligent people, 30 minutes is nearly 1 hour na. Kaya matalino si Presidente. I really like him. Di ba nagkaiyakan, Apo? Hindi naman. Nagkaroon ng picture, nagkudakan. Nagkudakan. Hindi selfie. Hindi ba ipiniluwanag ni Presidente Marcos kung bakit ka papalitan ni Secretary Ralph Recto? Ay, wala. Hindi kasama sa usapan namin yun. And I did not need to require him to give me the reason. Kasi that's already contrary to the exercise of his presidential prerogative. Kung sasabihin mo pa, hingin mo pa na bakit anong kasalanan ko. Hindi na. Welcome it and just live with it. Wala bang kinalaman si Ombudsman Boying Remulla kasi balita ng mga Marites, Apo, na hindi daw kayo nagkakaintindihan, nagkakabanggaan daw kayo ni Ombudsman Boying Remulla. Sa akin, Deo, walang problema. Hindi ko lang alam kung kay Ombudsman may problema siya sa akin. Pero wag na nating pag-usapan yan dahil sa ngayon nga hindi na kailangan na pag-usapan, hindi na yan relevant Oo. Kung siya man ang nagpatanggal sa akin, wala na akong pakialam dyan. Okay? Pero maaring may kinalaman siya, Apo? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi yan. Ayan. Respetuhin ko din yung decision ni Presidente. Ano ba yung mga nagkaroon kayo ng hidwaan na may mga appointments daw yata na recommendation niya na tinatablan nyo, hinaharang nyo? Ano? Wala bang ganon? Wala bang ganon? Hindi naman kami, alam mo, sa SOJ siya. SOJ siya. Wala naman kaming maraming kaso na hinawakan or decision na hinawakan galing sa DOJ. Narinig ko kayo ngayon lang, mayroon siyang sinasabi na nagtatampo siya, ay nasa radar na raw niya si Adrian Bersamin. Dahil ang unang napansin niya daw, yung appointments
Sabi ko, yung mga appointments naman, si Presidente ang gumagawa niyan, yung pumipirma. Hindi naman kami ang nagde-decide niyan. We submit to the President. Kung pinirma ni Presidente, dapat tanggapin nila kasi si Presidente nang pumirma. Huwag nilang sabihin na si Adrian ang naglakad or gumawa ng paraan. Bakit mo magagalit ka sa mga tatrabaho para kay Presidente? But moving forward, Sir Lucas, do you still intend to work for the government or magpa-private practice or kakarir na lang po sa mga apo? No. On that occasion na nag-usap kami ni Presidente, hindi naman to confidential na eh. There was a suggestion, no? Pero sabi ko, sir, this is the last position that I will ever accept sa gobyerno na. I am no longer young and I do not like anymore to work in government. Kasi nag-retire na ako sa judiciary. Tama na yun. Let the other younger and more motivated people come in and serve the government and the people. I think I have given enough of my life and experience and knowledge in the service of the country. So, tama na yan. Tinanggap ko na yung katapusan ko na ito. Nabanggit nyo rin na si Yusek Adrian Bersamin, Apo Secretary, sir. Ayan, nadadawit po sa insertion ng mga budget. Ayan, ano pa ang masabi nyo? At pati ang Office of the Executive Secretary ay nadamay dito. Yun na nga yung pinapalabas nila, no? Na yung undersecretaries daw, na dalawa, si Adrian at saka si Traigi Olaybar. Opo. Sila daw ang namahala doon sa pag-insert. Ikaw ba na congressman or senador, kahit na doon sa bicameral o kaya mo bang gawin yan na hindi ka kasama sa legislative? Hindi pwede yan. That's hardly credible at all. That's not even very likely. Sasabihin mo, 100 billion isingit ninyo dyan para kay Presidente. Maniniwala ka ba dyan? So ako hindi ko pwedeng sabihin pa na dahil naghihintay pa ako ng kung ano pa yung ibabanat nila. Pero naawa ako dun sa dalawa na sasabihan nila ng ganun. Kung merong demanda mo na lang sila at sasagutin na lang namin. Ayoko nang pumatol sa mga ganong chismis. Alam mo, Apo, yung Secretary, ayan, malaking nanghihinayang sa inyo dahil alam namin sabihin ko na, pasensya ka na, sabihin ko na ikaw ang pinakamatanda. sorry, Apo. Seasoned, lakay. Seasoned. Sa ngayon, ako na ang pinakamatanda. Seasoned lang, Paul, Sir Lucas. yung record holder, wala na. Ay, wala na. Kayo ang inaasang magbibigyan ng mga magandang advice sa Presidente. Magbibigay liwanag. Si Secretary Bunuan, pero nawala na rin. Si Secretary Pascual, pero matagal nang wala. Si Secretary Jokno. Pero ngayon siguro ako na pinakamatanda. Buti nasabi mo yan. Ngayong wala na. Kaya mo ako. Ngayong wala na kayong mga elders dyan sa gabinete ng Pangulong Marcos. Maraming elders dyan, matatalino yung nandun sa cabinet. At saka they are very effective. Kasi motivated kami lahat dahil we are serving a president who is very intelligent and focused. Huwag na nating patulan yung mga banat sa kanya, baterya. Hindi totoo yung mga yan kahit nang galing sa kapatid o hindi. Ayan. So hindi kayo naniniwala nga gumagamit ng droga ang Presidente at First Lady? Paano mo alam mo, ito lang actual na sinasabi ko yan. Opo. Pagka ang tao ay may history na ganyan, hindi ka pwedeng mag-focus ng magiging singhutin ka or siguro antukin or whatever. Wala akong nakitang ganyan kay Presidente. So respetuhin natin yan dahil sinisiraan lang yan. Nag-resurface din, Sir Lucas, na madalas uminom o mga muy alak ang Presidente while working. Is that yan true? Ang imposible. Hindi ko nakita yan na sumipsip ng umubos ng sa baso. Wala.
Alam mo si Presidente, very strict sa kanyang diet, no? He does not eat too much. Tapos, kung uminom man ng wine, alcohol, siguro sip-sip lang. After that, hindi ko na nakikitang tumutungga. I doubt that. Hindi totoo yan. Kahit na hindi ako kasama, siguro, the same thing that he displays in public must probably be true sa private. So, Secretary, ayan, ang daming kinakarap na problema ang ating Pangulo ngayon. Una, itong destabilization. Ayan, ano ang advice nyo sa Presidente? Ano sa tingin nyo? Matatapos ba? Kakayanin ba ng Pangulo na manatili pa sa posisyon hanggang 2028? Kayang-kaya ni Pangulo yan kasi si Pangulo nagsisilbi sa bayan. Wala tayong nakikitang excess or luho niya. Mabait lang. Oo. Pero kung hindi nagmumura yan, sasabihin natin mahina. Hindi. Dahil araw-araw yan, nag-iisip tungkol sa bayan. Para sa bayan. Ang sipag, pumupunta sa mga bayan sa probinsya. Tinitignan kung anong kailangan. Ganyan. Kaya ito lumitaw itong issue na ito. Dahil dun sa kanyang pag-iikot, naawa siya sa mga kababayan natin. Alam namin na isa kayo sa parang pinakatatay ng Presidente. Pagka ganito mga sensitive Hindi critic. Kuya lang, kuya. yung mga sensitive critical issue, Apo Lucas, sir, kayo ba ay kinukonsulta ng Presidente? Depende dahil hindi naman. Alam mo, ang daming advisor ni Presidente. Tama lang yun. Kasi kung isa lang ang nag-a-advise sa kanya, baka hindi tama. Kasi si Presidente mismo is a good person na mag-decide because he has the grasp. Ang dami niyang information na pina-process in his capacity as the President, Chief Executive. So, that puts him in a peculiar position na nasa pagdi-decide ng tama. So, ganun lagi ang tingin ko sa kanya. He used this information very prudently, very wisely. Wala akong nakikitang weakness niya. Except na pinabaterya lang siya ng malimit. Alam mo mga tao kasi mas naniniwala sa hindi totoo. Ayan, Apo Lucas, so bilang panghuli po, ayan, so ano po ang inyong advice sa ating Pangulong Marcos ngayong wala na kayo at paano niya para matugunan, malutas itong mga problemang kinakaharap ng bayan ngayon? Well, I think he has the mind and the heart to solve the problems of the country. Bigyan mo lang siya ng panahon. Wala, I do not like to give advice anymore because I am no longer in government. You do not advise a leader who is very intelligent and focused. You just wait for him to make the move. That's how I see the President. He does not need that much advice kasi yung experience niya is also substantial. He used to be in local government, tapos legislature, Senate. Laki na experience niya doon. So we just wish him well and then let's pray for him to succeed. Ngayong wala na kayo sa serbisyo, Apo, ayan, pwede ba namin kayong imbitahan ni Teya na magkape ka pa minsan-minsan? Less busy na po ba kayo? Ikaw, Deo, may utang pa ako sa'yo. Nasabi mo, kulang sa painom. Anytime. Yes. Agpabasi. May available na oras. Yes, wala po. Pero ngayon, masaya lang ako dahil may more time na ako with my family. Tapos may apo ako, may triplets ako. Apostolic na lakay. Apostolic job. And they're not even 1.5 years old. So I would like to enjoy them. Sige, para ma-enjoy sila. Ikaw ay aking iniimbitahan kasama yung apo na pumunta na Star City para maisakay naman kita sa Chubibo. baka matamaan kami na sunog. Nawanan. Na-renovated. Apo Secretary, sir, maraming salamat. Diyos sa agira na imbag na malim. Thank you. Ay, Diyos na ginamit, Deo and Teya. Thank you very much, sir. Keep on the good work. Okay? Yes, sir. Ayan. Mahabigan, former Executive Secretary, former Chief Justice, former Little President, Lucas Bersamin.